Hello everyone, so let's start. Our topic for today is all about MSS and liquidity grab. So ano nga ba yung MSS? MSS is market structure shift. Liquidity grab, i-discuss ko later and I'll show some examples. Okay? So let's start. Now, for us to have an MSS, kailangan meron tayong displacement. So ano nga ba si displacement? So, displacement is an aggressive move with full-bodied candles. This can form in a single candle or in multiple candles. Generally, displacement candles have FVG present. So, in this example, as you can see, meron tayong clean swing high around this area, and then meron tayong clean swing low around this area. Tapos, nagkaroon tayo ng massive displacement using this candle. Kaya nabuo yung FVG natin. So, magiging valid lang yung MSS natin or market structure shift if meron tayong FVG na na-form or displacement. I also consider displacement as FVG. Okay? Now, valid pa rin naman ang market structure shift natin kahit walang FVG, pero low probability yon. Alright? So, yung ganitong example, yan yung high probability ng market structure shift kasi nakikita mo merong intention si market to move lower. Right? So, next, market structure shift. When displacement occurs over or below a swing high or low, a market structure shift occurs. Having bodies close over below previous structure is preferred. A stop rate before an MSS is preferred. A market structure shift or MSS indicates a change in the trend from bullish to bearish or bearish to bullish. In this example, from bearish to bullish. Yung sinasabi niyang stop rate, ito yon. Itong high na to, take out ng leg na to. Now, meron ulit tayong valid swing high and valid swing low. And then, nagkaroon ng intention yung market to displace lower and nabuo yung FVG where we can possibly enter dito. Kaya, valid yung market structure shift natin. Now, take note of this. Kailangan yung market structure shift nagko-close siya sa candle body. If weak lang yan, hindi siya valid na market structure shift. Yun yung tinatawag nating liquidity grab. Now, let's move. I-discuss ko and I'll show some examples later. And what is liquidity grab? When there is a lack of displacement over or below a swing high or low, a liquidity grab occurs. Having bodies fail to close over or below previous structure is preferred. A liquidity grab indicates a failure to continue in one direction. So, paano ang liquidity grab? Yan. Isa sa example, itong liquidity grab na to. Ito rin. As you can see, mukha tayong nasa consolidation period, right? Now, ito, mako-consider ko yan na valid MSS sana if nag-show siya ng intention to go higher. Though kung makikita mo dito nag-candle body close siya, hindi ko pa rin siya gagamitin as valid market structure shift. Kasi low probability siya. Why? Kasi wala tayong nakikitang massive move higher na may na-form na FVG. Kung makikita nyo sa part na to, walang nabubuong FVG. Now, bumaba yung price kasi nagkaroon tayo ng liquidity grab. As you can see, here, nagkaroon ng intention yung market to go lower kasi nag-liquidity grab tayo dito. Now, kung makikita nyo, meron tayong naging displacement in this area. Ayan, meron tayong nabuong FVG. Now, bumaba siya. And then dito, sana yung magiging MSS natin, kaya lang, nag-liquidity grab ulit. So, nangyari, umangat si price. Yan. Ito yung isa sa example na gusto kong or kino-consider ko na high probability na liquidity grab is if yung swing low na take out ng wick lang. Ayan. Ito, I can consider this as a bullish candle kasi malaki yung wick niya below kahit na bearish candle siya. So, it is a sign of bullish reversal. Right? So, next. Ito na yung example na sinasabi ko. Ayan.
Same lang siya actually dun sa una kanina. So, yan. Dito, nagkaroon tayo ng liquidity grab. Dito, nagkaroon tayo ng MSS. Kaya bumaba yung price, nagkaroon tayo ng FVG dito. And then, yung price, mitigate yung FVG natin to let the price go even lower. Right? Now, ang ine-expect sana natin na next na magiging MSS natin is this area. Kaya lang, hindi siya nag-close below. Kaya, umangat yung price. Nag-wick lang siya. So, ang valid MSS, kailangan meron tayong candle body closure plus a displacement or FVG in this leg. Okay? So, punta tayo sa chart. Show ako ng konting examples para mas clear. Okay, for our example dito sa chart, yan, ang gagamitin natin siguro maganda is gold. Ayan, kung titingnan nyo, sa weekly time frame natin and sa monthly time frame natin, we are bullish. Pati sa daily. 4 hours, bullish pa rin tayo overall, but then meron na tayong nakitang shift dito, pero nung i-zoom in ko, meron tayong possible na reversal around this area kasi meron tayong order block na nabuo. Okay? So, ano nga hanapin ko pag na-mitigate itong FVG na to? Punta ako sa lower time frame, hanap ako ng possible reversal para ma-validate yung yung MSS. Yan. So, before that, I'll show kung alin yung mga valid swing natin. Yan. Dito sa example na to, in order for us to identify alin yung valid swing high and valid swing low, kailangan alam natin ano yung characteristics ng a valid swing high and a valid swing low. Yan. So, a valid swing high, kailangan meron tayong 3 candles. Ngayon, yung swing natin, kailangan yung left and right niya na candle is mas mataas sa kanya. Yung mga lows nung mga candles na yon. Now, for our valid swing high, kailangan yung left and right nung candle na yon is mas mababa yung highs nila. Sa example na to. So, dito, alin yung nakikita nyo na possible na lowest low natin? Sa current trend natin, ito yung nakikita mong lowest low. And then, alin yung highest high ng leg na to? Itong leg na to, ito yung valid na nearest na valid swing high niya. Pwedeng ito, pero dapat yung pinaka nearest dun sa leg, which is this one, valid swing high na yan. Right? Now, let's move yung market. Kung i-break na ba yan? Kasi if na-break na yan, hahanap na ako ng long entry and maybe target this high or itong mga FVG around here. Right? So, let's see. Yan. Okay. Another trivia lang dito sa video na to kasi lumitaw siya. Meron tayong nakikitang relatively equal high dito. Nakikita ko yan as a valid equal high or relatively equal high and magnet yan sa price na pwedeng balikan ni price para i-take out yung dalawa na yan. Now, kailan siya hindi possible balikan ni price? Pag meron tayong SMT na na-form. Okay? Yung SMT na yan, malalaman nyo sa mga next lessons. Okay? So, let's move yung market. Let's see. Okay? May additional na naman tayo dito na possible balikan ni price or puntahan. Kaya magnet yan. So, as of now, wala tayong valid market structure shift. Okay, bumaba yung market. If ito, meron tayong highest high around this area. If ito, nag-close siya ng candle body and meron tayong mga FVG here, I can consider this na bababa na. Okay? Pero, nag-fail to close siya. Kaya, yan yung tinatawag natin na liquidity grab. Saan pa yung ginrab niya na liquidity? This low. Yan. Meron tayong dalawang liquidity grab na swing lows sa area na yan. Ngayon, ano yung in-expect natin pag nag-liquidity grab? Aangat yung price or opposite direction talaga. Ngayon, let's see ano yung next na move ng market. Yan. Failed to close pa rin. I can consider this as one na liquidity grab din. Pero, based from this candle, nagstay siya na nag-candle body close kahit hanggang dito lang. And meron tayong possible creation ng fair value gap or displacement. So, in-expect ko possible aangat yan.
Ayun. So, ayun na nga. Umangat na siya. So, meron na tayong valid displacement dito or FVG. Okay? Now, ang gagawin natin is wait. Huwag kang pa-FOMO na kailangan maghabol ka. Though, ako, meron akong mga entry dito. Ganyan yung gagawin ko. And then, tatarget ko yung 1:2 as long as sakto siya dun sa mga targets natin dito. Ayan, sobra sa 1:2, bawasan ko ng konti para ano. Ayan, okay na yan. Now, pwedeng maging entry yan or mag-wait ka ng retracement sa mga FVG. So, meron ulit tayong FVG dito. Pwedeng mag-wait ka dito ng retracement sa FVG na to. Yan, meron tayong FVG dyan. Mas better yung RR mo dyan. Kaya lang, sa case nito, meron kasing mga case na sobrang layo eh. Pero sa case nito, okay pa naman yung RR na nangyari dun sa naging possible entry ko. So, yung SL mo, always dun sa invalidation area. Huwag kang mag-SL na by pips. Mag-SL ka yung invalidation pag invalid na yung setup mo. Yan, 1:2 target. Always 1:2 target lang ako. Yan, isang good example yan. Ayan, mag-wait tayo ng retracement. Ayan, aangat na si market. Ayan. Let's see if mag-win tong trade na to. Medyo pangit yung move here, pero yan, nag-show na siya ng intention to move even higher here and tip i-hit tayo sakaling na trade talaga to. So, wala naman akong entry talaga dyan. So, ayun, yun yung isa sa good example natin ng market structure shift and mga liquidity grabs dito. Yan, high probability talaga na aangat kasi nagkaroon tayo ng liquidity grab dito. Nag-show siya ng intention na aangat siya dito in terms of liquidity grab. Then, nag-show din siya ng intention to go higher kasi yung mga candles natin displacing higher. And meron tayong creation ng mga FVG. Alright, I hope that's clear and thank you so much.